Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong napipinto o napapabalitang malawakang pagkilos ng mga kababayan nating Iglesia ni Cristo. Sapagkat yan po ay binibigyan ng iba ng maling pakahulugan. Sinasabi po ng iba na yung gagawing rally ng Iglesia ni Cristo ay ipapanawagan daw, mga kababayan, ipapanawagan daw na bumaba sa pwesto o yung BBM resign or Marcos resign. Ang takay daw ng mga Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa nila ng rally ay para po pababain sa pwesto itong si Pangulong Marcos, mga kababayan. Na yan po ay talagang fake news. Yan po ay walang katotohanan. Sapagkat yung kanilang ikakasang rally o ikakasang malawakang pagtitipon ay transparency. Nananawagan po sila ng transparency. At kagaya po nitong ito po, transparency for a better democracy, mga bayan. Yun ho yung kanilang tema sa kanilang gagawing pagtitipon. Ito po. Transparency for a better democracy. Hindi po BBM resign, mga bayan. At alam nyo ba na meron pang ginagawang fake news, maling balita. Yung iba, lalong-lalo na ito pong post, ito pong post ni Kiko Barsaga. Ito po, mga kabayan, Hindi niyo masyado masilaw kasi. Babasahin ko na lang. Ayan, post po ito ni Kiko Barsaga 18 hours ago na. Ito po, breaking news. Nakalagay po dito, Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 pesos to attend November protest against corruption. So parang sinasabi po dito sa post na ito na binayaran yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para umattend doon po sa nasabing malawakang pagkilos against corruption. So pinalalagay na inaakusahan daw nitong si Pangulong Marcos yun pong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na binayaran daw ito ng tigti 3,000 para dumalo sa nasabing pagtitipon, mga kababayan. So basahin po natin yung comment po dito sa post na ito ni Congressman Kiko Barsaga. Ito po false accusation, sabi po ni Angie Ambil. False accusations yan. Wala pa ngang palibot liham tungkol sa rally-rally na yan na kumakalat sa social media. Bukas pa namin malalaman pagkatapos ng pagsamba. So talagang pinangungunahan na nila yung Iglesia ni Cristo, mga bayan. At yung iba ay binibigyan ng maling pakahulugan, ang iba ay sinisiraan, mga kababayan. Sinisiraan itong ating Pangulo na sinabi daw kuno ng Pangulo na bayad yung mga Iglesia ni Cristo na yan. Base po sa post nitong si Kiko Barsaga. Ito pa INC are united, no money involved in true faith and service. Sabi po ni Randrel Solitarios. So, mabuti na lang yung iba ay hindi po naniniwala dito sa mga ganitong akusasyon. Ito pa po di na nahiya ang mga bangag. Sabi po dito ni Julie Ann. Ito po, binabasa ko lang. Sa tingin ko ay hindi naman magsasabi nito yung ating Pangulo. Baka sabi-sabi lang ito. Baka fake news lang ito nitong si Kiko Barsaga, hindi natin alam. Pero baka ito yung ginagamit nila na dahilan o ito yung ginagamit nila para siraan yung administrasyon
ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sapagkat alam naman po natin, mga kababayan, na talagang gagawa ng paraan ng paninira yung mga anti-Marcos. Ito yung ginagamit nila, yung rally ng INC, ito yung ginagamit nila, mga kababayan, para maging marumi, para pagsabungin yung Marcos administration at itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Para itong Iglesia ni Cristo ay magalit dito sa Marcos administration. Kaya yun po yung nakikita nating dahilan kung kaya ginagawa nila itong ganitong paninira, mga babayan. Ang INC ay hindi kailanman ganyan. Paninira Israel, correct? Ha? Hindi mo mababayaran, ha? Yung mga kapatid sa kanilang ginagawang pagtugon sa panawagan ng kanilang namiminuno, mga babayan, ay walang involved na pera diyan. Sila po ay nakikipagkaisa ayon po sa kanilang pananampalataya. Na dapat po sapagkat ayon po sa kanilang pananampalataya, sa mga pananampalataya ng atin pong mga kababayang Iglesia ni Cristo, ay dapat po pasakop sa kanilang leader, sa kanilang pamamahala. Yun po yung tinanggap nila na doktrina mula po sila ay bago pa man sila umanib sa Iglesia ni Cristo ay talagang tinuruan na sila ng pagsunod o pagpapasakop sa kanilang namiminuno o namamahala, leader, mga bayan. Kaya ito po yung kanilang sinusunod. Sa isang salita lamang ng kanilang namamahala na may ganitong kilos ay talagang nakikipagkaisa. Talagang nakikipagkaisa ang mga miyembro o mga kapatiran sa Iglesia ng Cristo. At alam niyo ba, dahil dyan, mga kabayan, ay humanga itong retiradong general yata ito, na itong si General Macanas. Ito po yung kanyang salita tungkol sa paghanga niya sa unity, sa unity o pagkakaisa ng miyembro ng Iglesia ni Cristo. At sabi nga niya dito, nakakainggit yung ginagawang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kaya ito po, panoorin po ninyo, mga bayan. For one focus solely in Manila, it won't just be massive, it will be monumental. Sana nga, focus na lang sa Luneta para mas maganda yung dating. Kaya lang, masyadong magastos naman para sa mga kapatiran nating INC. But believe ako sa INC talaga, kung ano yung direktiba ng main church nila, executive minister, pupunta talaga. May kaibigan ako, taga Cotabato, may kapatid siya sa Baguio. May rally sa Vigan. Yung kapatid ng kaibigan ko from Baguio City, nagbiyahe papuntang Vigan. That was nung January. Ganon sila united. Sumusunod talaga sa direktiba. And that's good to me. Nakakainggit yung kanyang unity ng isang religious group. And ang iglesia naman, tahimik ito Pag walang problema, wala lang. Very silent lang ang Iglesia ni Cristo, sumusuporta sa gobyerno. But ito lang nangyayari, tama na, sobra na. Nagsalita na nga sila nung last month ba yun, nagsalita yung spokesperson nila, Brother Edwin Zabala. Hindi na pinahayag na nila ang pagkadisgusto sa nangyaring talamak na korupsyon. And I believe na totohanan na ito, massive, monumental rally